Magandang tanghali mga kapatid at mga kaibigan na kasama po natin sa ating pag-aaral po sa hapong ito. Sa ating po mga seksuonan diha sa Mindanao, sa Visayas. Maayong udto sa inyong tanan, mga igsoon, sa ating mga kaamsat na ibang udto kada kayo amin kaamsat. Doon po sa mga taga Carabao Island, sa Lucero Blon, mayad nga udto. Siyempre, taga sa amin, maya pa ugto kaya ko nga, karang kapatad at kalunguran na kaya tamang kay katang pamagana. Dito po sa ating pag-aaral, pagpapatuloy lang po natin ang ating natunghayan noong Biyernes. O Biyernes, si Sabado po, ibang ating tinalakay. Yan po ay sa Mateo, sa ikapitong kabanata, sa unang hanggang kaanim. Pero ngayon, tuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat po na magawa sa ikapitong kabanata. Doon po sa ating nakaraang pag-aaral ay natunghayan po natin ang pagkaraan po ng panahon. Ang bansang Israel po, ang Israel, hindi pa bansa ang mga Hebreyo, sila po lubhang dumami sa lupain ng Egypto. At nagkaroon po ng agam-agam ang Pharaon na baka kung sakaling meron silang magiging katunggali sa tigmaan, ang mga Hebreyo po ay kakampi sa kalaban at sila magagapi. Sa gayong paraan, ay pinahirapan po ang mga Hebreyo, ginawa sila mga lipin upang sakaling mahinto kailang paglago. Sa kasamang palad, habang sila po'y pinahirapan, lalo pa silang dumadami hanggang sa napilitan o maaaring nagkaroon ng pagnanasang Paraon na patayin ang lahat ng mga sangkol na lalaki na ipinapanganak. Kasi sa lahi po ng tao, sa mga panahon na yon, ang lahi ng asawa sunod-sunod. So, kung isang Hebreo babae ay nag-asama ng taga-Ehipto, ang lahi niya ay mabibilang sa mga Egyptio, hindi po sa lahi ng mga Hebreo. So, doon sa panahon na yon ay pinanganak si Moises. At itinago po siya kay mga magulang sa loob ng 3 buwan. Nung hindi na siya maitago, siya po ay nilagay sa isang sisidlan at ito po ay pinahago sa ilog. Maaaring ito ay ilog na Nile sa Ehipto at sinatagpuan ng anak na dalaga ng Paraon. At siya inalagaan bilang kanyang anak at siya lumaki sa karunungan ng mga Egyptio. Pero dumating po ang panahon, sa hindi natin mapapaliwanag dahil yan po sinasabi sa Biblia, naisip ng dalawin na tulungan ng kanyang mga kababayang Hebreo na inaapi. Hanggang sa napatay po isang Egyptian na nagpapahirap sa isang Hebreo at nang ito ay malaman, siya tumakas at pumunta sa lupain ng Midian na doon ay siya nagkaroon ng asawa at nagkaroon ng 2 anak. Nung siya po ay 80 taon, dito natin tutuloy ang ating pag-aaral nang siya lumampas po 40 taon. So siya po ay 40 taon nung siya ay tumakas sa Egypto at lumipas ang 40 taon. So ibig sabihin siya po ay 80 taon sa panahon na ito. Siya po ay tinawag ng Panginoon. So dito po sa talata 30, ano po, sa verse 30, nang lumipas ang 40 taon, nagpakita sa kanya isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai. Sa ningas na apoy sa isang mababang punong kahoy. Na makita ito ni Moises na mangha siya na sa tanaw. At sa kanyang paglapit o patignan ay dumating ang tinig ng Panginoon. Sabi nga po natin, siya po ay 40 taong gulang na siya tumakas sa Egypto. So dumaan po ang 40 taon. So sa pagkakataon na ito, siya po ay 80 taon. At itong talatang ito ay nangyari po sa ilang sa bundok ng Sinai. Incidentally, doon po binibigay ng Panginoon ng kanyang kautusan. Later on, ano po. At nakikita natin, mayroong isang nagdidingas na apoy sa isang mababang punong kahoy. So ito po yung tinatawag ng shrub. Ano po? Ito po yung maliit na punong kahoy. Meron po isang nagdidingas na apoy
doon na nakita ni Moises at nagpakita sa kanya isang anghel ng Panginoon. So, dito makita natin, may nakita sa anghel doon at mayroong isang mababang punong kahoy na naglilingas. Yun po ang makikita natin at pagkatapos noon ay nagsalita ang Panginoon. Ito po, may binabanggit po rito ng anghel ng Panginoon. Marami nagsasabi na ito ang ating Panginoon Jesucristo na sinugo ng Ama. Pero ang problema po rito, wala tayong batayan na ito nga po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig lang sabihin po ng salitang anghel ay isang sinugo o messenger. So kahit sino ang anghel ay pwedeng suguin ng Diyos sa namang layon na gusto niya. So kung sasabihin natin na ito ang ating Panginoon, pwede natin sabihin yun pero wala tayong batayan. So kailangan natin tanggapin ang sinasabi ng talata, ito isang anghel ng Panginoon. So nagpakita ang anghel sa gitna ng sa isang nagdiningas na apoy sa isang mababang punong kahoy. Doon po sa original na pinanggalingan itong kasaysayan nito sa Exodus, yung pong punong kahoy ay nagliliyab, ngunit hindi siya natutupo. Siyempre kung ang isang bagay po yung nasusulong, ito yung matutupok eventually. Pero itong maliit na punong kahoy nito, siya nagdiningas, pwede siya natutupok. So nagtaka si Moises, gusto niya tingnan. Dito po sa ikatlong kabanata po ng Exodus, itong ating mababasa. Sinabi ni Moises, ako'y pupunta sa kanila at titignan ko itong dakilang panoorin nito kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog. So gusto niya tingnan sa likod, sa kabila, kasi nakikita niya sa harap. Nagdiningas na mababang punong kahoy. Nagtataka siya bakit dito natutupo o di nasusunog. So gusto ko tingnan sa likod kanya kung ano ang ibig sabihin itong panoorin ito. At noon narinig niya tinig ng Panginoon. So ito makikita natin, ang nakita niya ay anghel. Pero ang tinig ay ang tinig ng Panginoon. Sabihin, ang Diyos ay nagsasalita. Pero ang nakikita ni Moises ay ang anghel ng Panginoon. Pero naririnig niya tinig ng Panginoon. Tinawag siya ng Panginoon. Moises, Moises. At siya sumagot, narito ako ngayon. Dito po sa ika-4 na talata ng Exodus chapter 3. Nang makita ng Panginoon na siya pumunta sa kabila po tumingin ay tinawag siya ng Diyos. Mula sa gitna ng mababang punong kahoy, Moises, Moises, sumagot siya, narito ako ngayon. So itong senaryo rito, nakita niya ang anghel ng Panginoon, pero narinig niya tinig ng Panginoon mula doon sa gitna ng nagliliyab ng mababang punong kahoy. Yun po ang senaryo, ano po? Yung tinatawag ng burning bush. Sa sumunod na talata dito sa gawa, ako ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Naginig si Moises at hindi nangangas tumingin. Dito po sa Tagalog, ako ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Doon po sa English, sabi niya, I am the God of your fathers. In other words, ito ang parehong Diyos na sinamba ng kailang mga ninuno. Nagpapakilala kung sino siya kay Moises. Ako ang Diyos. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kung sa English po ay maliwanag, I am. So yun po ay present tense. At si Abraham, at si Isaac, at si Jacob, sila patay na sa panahon na ito. Kaya sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Kung si Abraham, Isaac, at si Jacob ay hindi na sila umiiral, katulad po ng pinaniniwalaan ng iba na pag namatay ang tao, siya hindi na umiiral. Wala na siya. Yun po paniniwala ng mga Jehovah's Witnesses. Ano po? Pag namatay ang tao, siya tutulog, wala na siya kalam. At kung hindi siya kabilang sa maliligtas, hindi siya mabubuhay maguli.
Pero tingnan po ninyo sa salitang ito, I am the God of your fathers, I am the God of Abraham, of Jacob, and Isaac. So in other words, ang salitang am in present tense. In other words, si Abraham, si Isaac at si Jacob, bagamat sila patay na, pero sila pa rin na umiiral. Sila yung mga spiritong umiiral sa dako po ng Hades. Ano po? Yun po sa Matthew 22 verse 32, sabi ng Panginoon, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Na nagpapakita na si Abraham, si Isaac at si Jacob, bagamat patay na sila physically, pero sila pa rin buhay, spiritually. Kaya sabi niya, I am the God of your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Ganyan. So, makikita po ninyo, ang itong Diyos na ito, ay hindi po, siya'y palaging umiiral. Siya po isang eternally existing God. Hindi po siya, wala siyang simula at wala rin siyang katapusan. So palagi na siyang umiiral. Yung pong pangalang Jehovah, na galing po sa YHWH, yun ang ibig sabihin no? The eternally existing one. Ito ang palagi ng umiiral. Nasuguin siya ng Diyos. Nasuguin ng Diyos si Moises. Sa 3 kabanata po ng Exodus, tinanong siya ni Moises, sino sasabi ko nagsugo sa akin? Sabi mo sa kanila, ako nga ang nagsugo sa iyo. I am who I am. Yun po sa salitang English Exodus 3:14. Yung pong salitang I am who I am, ito po ay YHWH. Ibig sabihin, ako ay palagi nang umiira. Ako ay eternally existing God. Yan sinasabi nito ng Diyos kay Moises. Kanya. So, ibig sabihin, palaging umiira lang Diyos. Walang panahon na hindi siya umiira. Dito po sa John chapter 8 verse 58, nang sabihin ng Panginoon sa mga Hudyo, na makita ni Abraham ang aking mga kaarawan, siya'y nagalak. Nagtataka itong mga Hudyo, wala ka pa kanyang, bata ka pa eh, paano nakita ni Abraham ang iyong kaarawan? Nagsagot ng Panginoon sa verse 58, sinabi sa kailan ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ay ako nga. Ibig sabihin, bago pa si Abraham, ay umiiral na ako kanya. So, sino nauna pa kay Abraham? Dahil sa katotohanan si Jesus na ating Panginoon ay Diyos. At kaya siya po ay palagi ring umiiral kanya. So dito po, nagpakilala kung sino yung nagsasalita. Sabi niya, ako ang Diyos. Siya ang tunay na Diyos na nagsasalita kay Moises. At dahil nga po nagpakilala ito bilang Diyos, ang natural na reaksyon ng tao ay matatakot ka pagkat nagkausap mo kay Diyos. Kaya makikita natin si Moises ay nanginig kanya. Siya nanginig sa takot sapagkat ang kausap niya ay ang Diyos. Nakakatakot mo tumayo sa harapan ng Diyos. Kaya nga po sa pagdating po ng huling araw, sa araw ng paghuhukom, nakakatakot na bang umarap sa Diyos kung ikay magsalanan at di ka sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya yung intention po ni Moses na tignan niya yung likod, hindi na niya ginawa. Hindi na siya nangakas tumingin pa doon sa punong kahoy na sapagkat nandoon ng Diyos. Nagsasalita ang Diyos mula sa gitna ng nagliliyab na punong kahoy na hindi nasusunog. So ito po nagpakilala ng Diyos. Sa verse 33, at sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo mga sandalyas sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay lupang banal. Ang ibig sabihin ng salitang banal ay inihiwalay, separated. So pag sinabing ang lupang kinatatayan mo ay banal, ibig sabihin ito inihiwalay ng Diyos mula sa ibang lupain sapagkat nandutuon siya. At ang layunin niya ay yung pagkausapin o si Moises sapagkat nandutuon ng Diyos. Ang lupang yon ay nagiging banal. Ito ihiwalay sa lahat ng lupa sapagkat nandutuon ng Diyos. So dakong banal sapagkat nandoon ang Diyos sa lupang yon. So, ang layunin po ng Diyos ay upang kausapin si Moises.
Kaya sabi rito, alisin mo ang mga sandalyas sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay lupang banal. Kaya ko lupang banal na kanya. Hindi Tagalog, dapat lupaing banal, di ba? Makikita natin sa kaluranin sa mga western countries, kapag ikaw ay nagbibigay pugay at mayroon kang uh, ano ba yan, hat sa iyong ulo, tatanggalin mo yon. Yun ang sign ng reverence. Dito sa mga Hebreyo, ang tanda po ng pagbibigay pugay, paggalang, kapag kasi pumapasok sa templo at sa tabernakulo, sila po ay inaalis silang kailang pangyapak sa paa. Sakay siya na baka sila ay nakatapak ng dumi sa kailang mga sandalyas at di karapat dapat yon sa isang dakong banal na katulad ng tabernakulo at ng templo. Siguro dito nakuha ng mga Muslim ang kaugalian na pag sila pumapasok sa moske, tinatanggal din nila ang kailang mga pangyapak. So yung tanda po ng pagbibigay ng paggalang sa lugar na tinatawag na tinuturing na banal. So dahil dito ang Diyos, ang dakong yon ay itinuturing na banal. Kaya kinakailangan alisin ni Moises ang kanyang pangyapa. Sa verse 34, Totoo nakita ko ang kapihan ng aking bayang nasa Ehipto at narinig ko kailang kandain. At ako'y bumaba upang sila'y ligtas. Ngayon lumapit ka, susuguin kita sa Ehipto. Tandaan po natin nito, ang Diyos ay nagsasalita na parang isang tao. Pagkatao kausap niya. Kung sabihin, bababa ako kanyo upang iligtas sila. Hindi naman siya personal na bumaba. Siya sinugo niya, ang kanyang pagliligtas ay sa pamamagitan ni Moises. Sapagkat susuguin ng Diyos si Moises sa Ehipto. Makita natin sa talatang ito, sinasabi, pinakikita rito, nalalaman ng Diyos ang nangyayari sa mga bansa at sa mga tao. Hindi natin maitatago sa Diyos yun. Kaya dito nakita niya ang kahapian ng kanyang bayang Israel sa Ehipto. Sila'y ginawang alipin. Hindi ba niya nakikita yon bago niya sinabi ito? Alam niya. Pero mayroon siyang takdang panahon upang ganapin niya ang kanyang pagpapalaya sa kanyang bayan. Ngayon talagang Diyos, mayroon siyang takdang panahon. Kaya pag nananalangin tayo sa Diyos ng partikular na bagay, may takdang panahon ng Diyos na maaaring ibigay sa iyo yung inihiling o baka hindi ibigay na ayos sa kanyang minarapat. So yun nakita ng Diyos ang kapihan ng kanyang bayan. Narinig niya ang kailangang mga daing. Dito po sa unang Pedro, sa ikatlong kapitulo o kabanata, sa 12 talata, sabi nito, basahin po natin, sa 1 Peter chapter 3 verse 12, ito po ang ating mababasa. For the eyes of the Lord are open, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayers. So, nakikinig ang Panginoon sa panalangin ng kanyang mga banal. So, nakikita niya daing ng kanyang bayan. Ganyan. So, yung makikita natin. At ako'y bababa pag siya nililigtas. Hindi siya bumaba sa langit. Kahit ito makita nating tinig ang narinig ni Moises. Mula sa gitna ng mababang punong kahoy na nagliliyab na di nasusunog. Kaya maaaring ang Diyos nasa langit. Sa mga tweet, susuguin niya si Moises, isang nililigtas ng Panginoon ng kanyang bayan sa pamagitan ni Moises. Susuguin niya, uutusan niya si Moises upang iligtas niya ang kanyang bayan. Doon, maalala po natin, kung pupunta tayo sa Exodus chapter 3, nagsisuguin ng Diyos sa Paraon, si Moises ay tubili. Magsasabi yung dahilan, hindi ako marunong magsalita. Pero palagay natin bakit siya tubili. Dahil once upon a time, nung i-volunteer niya sa sarili niya, sabihin niya sa kanyang mga kababayan Hebreo nung sinasayip ito pa, na siya magiging pinuno, na siya magpapalaya sa kanila, tinanggihan nila si Moises. Hindi nila tinanggap. Kaya ngayon, natatakot si Moises.
kung babalik siya sa kanilang kababayan, once upon a time, tinanggihan nila. Baka tatanggihan sa huli. Dahil dito po sa verse 35, ang Moses na ito ang kailang itinakwil. Di ba, nung nakita niya yung nag-aaway dalawang Hebreyo, bakit ka nag-aaway kanya? Magkapatid kayo, hindi kayo dapat mag-aaway. So, sino naglagay siya na maging pinuno, hukom sa gitna namin, ganyan. So, yun po ang panahon na itinakwil nila sa Moises. Sa kaya po sa verse 35, ang Moses na ito na kailang itinakwil, na sinasabi, sino ang sa inyo'y naglalagay na pinuno at hukom? Ang siyang sinugulang Diyos na maging pinuno at tagapagligtas sa pamamagitan ng anghel na sa kayo nagpakita sa mababang punong kahoy kanya. So, katuhin, ang nagsabi sa kanya ay ang Diyos na siya magiging tagapagligtas nila. Eh, nireject siya. Nireject siya ng kanyang mga kababayan upang siya mamuno sa kanila bilang kailang tagapagligtas. Nireject siya ng kanyang bayan. Sabi rito, pinuno. Sino sa'yo naglagay na pinuno? Yun po sa kahulugan ng isang military commander. Siya magiging pinuno nila sa pakikipagbaka laban sa mga kaaway. At siya'y tagapagligtas. Saan sila ililigtas? Ililigtas mula sa pagkalipin sa Egypto. Palalayain sila. Di ba sila laging alipin? Palalayain sila. Ang gawain po ni Moises, kaya sabi niya, propetang katulad ko, ay kawangis ng Panginoon. Kawangis doon sa gawain ng ating Panginoon. Subalit mas mataas lamang ang taas ng Panginoon. Tingnan niyo sa Acts chapter 2 verse 36. Ang sabi nito, pinuno at hukom si Moises na ginawa ng Diyos. Sa Acts chapter 2 verse 36, ito naman po ang Panginoon. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ, Panginoon at Kristo. Isang gawain ng Panginoon ay pagpapalaya sa pagkalipin sa kasalanan. Ang trabaho ni Moises ay pagpalayain ng bansang ang Israel mula sa pisikal na pagkalipin. Ito ay ginawa natin sa pamamagitan ng anghel, sa tulong ng isang anghel. Ito yung nagawa ni Moses ang kanyang gawain. Kaya sabi nga po rito, may pagkapareho si Moses sa Panginoon. Pareho sila nagpalaya sa kanilang bayan mula sa pagkalipin. Si Moses mula sa pagkalipin, sa pisikal na pagkalipin, ang ating Panginoon mula sa pagkalipin sa kasalanan. Pero pasinin po natin, itinakwil si Moses na sinugulang Diyos. At later on, itinakwil din si Jesus na sinugo ng Diyos. So, makikita natin ang trend ng pagmamatwid ni Esteban. Pinahihiwatig niya ang iyong mga ninuno kanya ay itinakwil nila ang mga sinugo ng Diyos. Itinakwil nila si Moises. Eh, babalik sa kanila ngayon sa pasalukuyang panahon. Itinakwil din niyo si Kristo kanya. Parang gano'n sinasabi ni Esteban. Si 36, ito, si Moses na ito, sila'y pinangunahan ng taong ito nang siya'y gumawa ng mga kababalaghan at mga tanda sa Egypto at sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 taon. Isang pagpapatunay na si Moses sinugo ng Diyos sa pamamagitan ng mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ni Moses sa pamamagitan ng Diyos. Gayon din ang ating Panginoon, walang pagkakaiba. Pinatunayan ng Diyos na si Jesus ay sinugo ng Diyos sa gayon ding paraan. Sa Acts chapter 2, basahin natin sa verse 22. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God. So, isang tao sinugo ng Diyos. Ganyan. To you by miracles, wonders, and signs, which God did through him in your midst, as you yourselves also know. So, si Kristo ay ganoon, si Moises ganoon din. Kung bakit kababalagan at tanda. Ito'y sa una sa Egypto. Ano yun? Ito'y marahil yung 10 salot sa Egypto. Yun po yung nagtapos sa kamatayan ng mga panganay sa Egypto.
Ito yung mababasa natin mula sa ikapitong kabanata hanggang sa ikalabidalang kabanata ng Exodo. So yun ay naggawa ng kababalagan ang Diyos sa pamamagitan ng Moises sa panahon na yun. Pangalawa, binanggit po yung dagat na pula. Meron din pong tanda at kababalagan na nangyari doon sa paanong paraan. Pinaghiwalay ng Diyos ang dagat pula upang makatawid ang mga Hebreo. At nang dumating na ang mga sundalo ng mga Hipsyo na sumusunod sa kanila, upang sila ibalik sa Egypto, binalik ng Diyos ang dagat pula at sila namatay. Yun po isang himala na ginawa sa pamagitan ni Moises. At doon po sa ilang, meron din mga kababalagan at nangyari sa loob ng 40 taon. Ano yun? Yung pagpapakain ng mana mula sa langit, yung po biglang pagdating ng mga pugo upang sila magkaroon ng mga pagkain laman, yung pag-inom ng tubig mula sa bato, ang kaligtasan sa mga lupok. Mababasa po lang sa Numbers, Exodus. At ito po ang kamangha-mangha sa Deuteronomy chapter 8 verse 4. Sa Exodus 16 natin makikita yung mga binanggit natin yun. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 4, alam niyo, sabi rito, ang iyong suot ay hindi na luma, ay hindi na magangang yung paa sa loob ng 40 taon. Sa kanilang paglibot-libot sa ilang ng Sinai sa loob ng 40 taon, hindi na magangang yung mga paa kanya. Hindi rin naluma yung mga damit. Yun po ay tanda at kababalagan na ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Moses. So, siya tinakwil. Pero nakita nila ang mga ginawa ni Moses. Siyempre, ang Diyos ang gawa sa pamagitan ni Moses. Nakita nila yun. Sa verse 37, ito ang Moses na nagsabi sa mga anak ni Israel, pipili para sa inyong Diyos ng isang propeta mula sa inyong mga kapatid gaya ng pagpili niya sa akin. Ito po ay isang quotation mula sa Deuteronomy chapter 18, 15 to 18. Ito ang ating babasahin. Palilitawin ng Panginoong Diyos para sa iyo isang propeta na gaya ko mula sa iyong sariling mga kapatid sa kanya-kanya makikinig. Ito ang inyong iniling sa Panginoong Diyos sa Horeb sa araw ng pagtitipon ng inyong sabihin, Huwag mo muling iparinig sa akin ang tinig ng Panginoong kong Diyos. Naipakita pa sa akin itong malaking apoy upang huwag akong mamatay. Sinabi ng Panginoon sa akin, tamang sinasabi nila. Ako'y ihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo, mula sa kanilang magkapatid at aking lalagay ang aking mga salita sa ibig niya at kanyang sasabihin sa kanilang lahat na aking iutos sa kanya. Ayaw ng bansang Israel magsalitang diretso sa kanilang Diyos na natatakot sila. Okay, kanya? So magpapalitaw ko ng propeta galing sa inyo. Sa akin yung pakinggan. Ilalagay ko aking salita sa kanyang bibig kanya. Kaya siya propeta. So ibig siya ng propeta, bibig ng iba. Yan ang isa ng propeta. So, dito makita natin, interesante ito. Ipinakikita ni Esteban mula sa hula ni Moises upang ipakita niya bakit siya naniniwala kay Jesus. Bakit? Sapagkat si Jesus ang sinasabi ni Moises. So, bakit nakikita rin dito ni Esteban na hindi niya nilalapastangan si Moises? Bakit niya nilalapastangan si Moises? Alam niya kung ano ang sinulat ni Moises. Ibig sabihin, nasa kanyang kaisipan ang sinulat ni Moises. At ito'y kanyang pinaniniwalaan. Bakit sasabihin nila na nilalapastangan niya si Moises? Ang totoo, baliktad. Ang Sanhedrin ang lumapastangan kay Moises. Bakit? Sapagkat itinakwil nila si Jesus na inihula ni Moises. Hindi si Esteban. Dahil si Esteban, alam niya ang hula ni Moises. At alam niya ang katuparan ng hulang ito. Kaya siya naniwala sa ating Panginoon. Hindi niya nilalapastangan si Moises. Di ba? Pinaniniwala niya si Moises. So, paano niya nilalapastangan kung pinaniniwalaan niya? Ngayon din ang argumento ng ating Panginoon. Paano niya sasabihin na si Jesus ay lumalaban sa Diyos samantalang siya sumusunod sa utos ng Diyos? So ganito makikita natin sa argumento ni Esteban. Sa verse 38,
Ito yaw na roon sa kapulungan. Si Moises ang nanguna sa kanya sa kapulungan. Sa ilang nakasama ang anghel na nagsasalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Meron din nagsasabi, ito ba yung parewang anghel na nagpakita sa kanya sa Midian, sa gitna ng isang mababang pulong kahoy na nagliliyab na di nasusunog. Maraming anghel ang Diyos. Marahil hindi itong parehong anghel. Baka ibang anghel po ito na tumulong kay Moses sa bundok ng Sinai. Nakita natin dito, sabi rito, ito yung naroon sa kapulungan, sa ilang nakasama anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga ninuno. Kanya. Tumanggap siya ng buhay na aral upang ibigay sa atin. So itong Moses na ito kanya. Siya nagbigay ng kautusan na galing sa Diyos. Ginamit po siya salitang kapulungan. Dahil ito'y bagong tipan, ito'y galing sa salitang ecclesia. Ecclesia. Ito rin po ang Sinala Church o Iglesia. Meron pong nagtuturo na meron pala nung panahon ni Moises nandun na iglesia ng ating Panginoon. At ito'y nasira at mulagitan na yun. Ay wala pong punto yun. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia. Kung yun po yung future, ibig sabihin, hindi pa yun naitayo. So, yung paggamit ng salitang kapulungan sa Acts chapter 7, nagaling sa salitang Grego na ecclesia, ay walang problema yun. Sapagkat ang bansang Israel ay called out body. Sila ay called out people. Sila ay tinawag ng Diyos. Saan? Mula sa pagkalipin sa ito. Upang sila ay dalhin sa lupang ipinangako. Sa induction, sila ay iglesia. Sapagkat sila ay called out body. Tinawag sila mula sa pagkalipin sa Egypto at dadalhin sa lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham upang sila maglingkod sa Diyos. Ngayon din ang iglesia ng ating Panginoon. Tayo tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo upang iligtas tayo mula sa pagkalipin ng kasalanan upang tayo maglingkod sa Diyos. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ngunit kayo isang lahing irang, isang mahalikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilang-ilalas na liwanag. Sabi rito, tinawag kayo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilang-ilalas na kaliwanagan. Bakit? Upang inyong ipahayag ang kanyang makapangyarihang gawa. Ito po tayo maglingkod. So parang called out body, pero magkaiba. Magkaiba sila ng kautusan. Yung kapulungan sa ilang, ang kailang kautusan ay kautusan ni Moises. Ang kapulungan ng ating Panginoon Kristo ay ang ibang kautusan. Ito ang bagong tipa. So ito yung parehong tinawag ng mga babayan, pero magkaiba. Hindi sila pareho. So yun po nagtuturo na yung kapulungan na sa ilang, ay siya rin ang kapulungan ngayon, na mali po yun. Dito totoo yun. Dito po, ang anghel na nagsalita sa kanya. So ito ba yung anghel sa Midian? Wala tayong makakatibayan na gayon nga. So malamang ito yung anghel na sinugo ng Diyos sa pagkakataon na ito. So tumanggap siya ng mga buhay na aral. Ano ibig sabihin? No? Buhay na aral, so ito yung aral na mabisa na magbibigay buhay. Yung kautusan ni Moises, ito isang kautusan na magbibigay buhay. Dito po sa Galatia, chapter 3, verse 21. Ito po ating mababasa. Hindi ibig sabihin na itong kautusan na ito na walang nakasunod ay kautusan na walang kwenta. Hindi. Ito isang kautusan na makapagbibigay buhay kung ito yung masusunod. Sa Galatians chapter 3, verse 21, is the law then against the promises of God? Certainly not. For if there had been a law given which could have given life, truly righteousness would have been by the law. Paano ang katwiran sa pamamagitan ng kautusan ni Moses? So, ikay makakasunod at hindi ka magkasala, ikay matuwid. So, ito'y kautusan na makapagbibigay buhay. Kaya sabi niya, ito'y buhay na aral, ganyan, na ibinigay sa pamamagitan ni Moses. Meron po mga
grupo ng pananampalataya na nagsasabi ang kautusan ni Moises ay iba sa kautusan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos, yan ang Ten Commandments, yung tinatawag lang moral law. At yung kautusan ni Moises ay ceremonial law. So, yung natanggal kanya ay ang ceremonial law. Pero yung Ten Commandments ay nananatili. Hindi totoo yun. Yun ay aka-aka lang ng mga taong sasabi ng ganoon. Dahil dito po, ang kautusan ni Moises, siya rin ang kautusan ng Diyos. Kaya lang tinawag na kautusan ni Moises ay dahil si Moises ang nagbigay sa bansang Israel. Ito'y tinanggap niya sa Diyos at ito'y binigay niya sa bansang Israel. Katulad din po ng aral ni Kristo at aral ng mga apostol. The doctrine of Christ and the apostles' doctrine. So 2 John 9, sabi niya, binanggit po doon ang aral ni Kristo. Sa Acts chapter 2, verse 42, aral ng mga apostol. Ano yung ibig sabihin noon? Ang aral na tinuturo ng mga apostol ay ang aral ni Kristo na ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. So aral ni Kristo, ito pinanggalingan, nagaling kay Kristo, aral ng mga apostol sapagkat sila nagturo. Ngayon din po ang kautusan ni Moises at kautusan ng Diyos. Ito yung kautusan na galing sa Diyos at si Moises na nagbigay. Yung parang nalin dalawa. So wala pong katuturan sinasabing ito ang law of Moses ay dinagdag lang ni Moses yun. Yun ang ceremonial law. At yung moral law, yun talagang kautusan ng Diyos. Yun ang Ten Commandments. Walang katuturan yun. Dito po sa Nehemiah, chapter 8, verse 1, verse 5, verse 8, verse 13, verse 14. Basahin natin. Ang buong bayan, ang konteksto po nito, nagbalik sila sa kanilang lupain mula sa pagkalipin. At muli po nilang pinag-aaral ng kailang kautusan. 70 years. Wala silang access sa kailang kautusan. Ang buong bayan nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig. Kaya lang sinabi kay Ezra na eskriba na dali na ang aklat ng kautusan ni Moises. So tinawag siyang kautusan ni Moises. Sino nagbigay? Na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Ang source ng Diyos ay nagbigay si Moises. Kaya kautusan ni Moises, siya rin ang kautusan ng Diyos. Sa verse 5, binuksan ni Ezra ang aklat. Ilan ang aklat? Isa lang. Kung ang kautusan ni Moises na iba sa kautusan ng Diyos, dalawang aklat yun. Kasi isang aklat lang ang pinag-aaralan nila. Binuksan ni Ezra aklat sa paningin ng buong bayan sapagkat siya nasa itaas ng buong bayan. At nang ito'y kanya buksan, ang buong bayan ay tumayo. Kaya sa ikawalo, malunod tayo sa ikawalo. Kaya sila'y bumasa mula sa aklat, isa lang. Saan? Sa kautusan ng Diyos, na may pagpakahulugan. Kaya lang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao binasa. Sa 13. Sa 2 araw ay nagtipon-tipon ng puno ng mga sangbahayan, ng mga ninuno sa buong bayan, kasama ng mga pari at ng mga Levita, kay Ezra sa eskriba pag-aralan ng mga salita ng kautusan. Ilang kautusan? Isa lang kautusan. Kaya lang napag-alamang nakasulat sa kautusan na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ng Moises na ang mga anak ni Israel ay maninirahan sa mga kubol sa kapistahan na 37 buwan. So, kautusan ng Diyos sapagkat galing sa Diyos. Kautusan ni Moises sapagkat ginamit ng Diyos si Moises upang ipakilala ni Moises ang kautusan ng Diyos. So wala po yung ceremonial distinction ng moral law. Inibento lang ng mga tao yun. So verse 39. Ayaw sumunod sa kanya ng ating mga ninuno. So itong pangalawang pagtakwil. Yung unang pagtakwil sa Egypto. Kaya itong pangalawang pagtakwil. Ayaw sumunod sa kanya ng ating mga ninuno. Kundi siya'y tinakwil at sa kailang mga puso'y bumalik sila sa Egypto. Tingnan po nyo kung ano klaseng bayan ito. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Na sila'y palayain ng Diyos mula sa pagkalipin sa Egypto. Di ba, yun ay binanggit dito sa Old Testament. Tingnan natin sa Deuteronomy. Deuteronomy chapter 5. Dito po sa verse 15. And remember that you were a slave in the land of Egypt. And the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. So sa pamagitan ng
makapangyarihang kamay at outstretched arm, tinanggap ko kayong bukas ng aking kamay. Kanya. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath. Pumunta tayo sa Exodus chapter 20. Yung unang pagbibigay ng kautusan. Ganon din po pagkabasa. Basahin natin. Dito po sa binanggit po rito na po. Sa verse 11, verse 10, 11, ganyan. Wala po binanggit. Sa dito na lang to, ano po, na ipinakiya sa Exodus 19. Tingnan natin. Verse 4. You have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings, and brought you to myself. Doon pinakikita sa talinhaga ang kapangyarihan na ginamit ng Diyos para sila palaya mula sa pagkalipin. Nakita nila yun, di ba? Pero tinanggihan pa rin nila si Moses. Tinakwil nila kanya. Ayaw sumunod sa kanya ang ating mga ninuno, kundi sila'y kanilang itinakwil, siya'y kanilang itinakwil, at sa kanilang mga puso, bumalik sila sa Egypto. So ito ang pangalang pagtakwil kay Moses. Sa pamagitan ng pagtakwil ng kautusan na binigay ng Diyos sa pamagitan niya. So ano makikita natin? Ito talaga ugali ng mga Hebreo. Palagi nilang tinatakwil ang sinugo ng Diyos. Wala silang pasalamat sa Diyos. Ibig sabihin pasalamat sila pinalaya mula sa pagkalipin, itinakwil pa nila ang kanyang sugo, pati kanyang kautusan. Siya, tingnan nyo, na umakyat si Moises sa bundok ng Sinai pa makipagkita at makipag-usap sa Diyos sa loob ng 40 araw. Ano nangyari sa bansang Israel? Sila po ay, sabi na, ano nangyari kay Moises? Patay na siguro si Moises na yan, ganyan. So, sila bumalik kay Aaron. Sila ginawa nilang pinuno si Aaron. Itinakwil na si Moises sa panahon na yun. Mayroong pagkapareho sa pagtakwil ng Sanhedrin sa ating Panginoon. Na siya nagpalaya mula sa pagkaliping, mas masawal pa sa pagkaliping sa Egypto. So ito bumabalik sa mga Sanhedrin. Dito po siguro sa pagkakataon na ito, nararamdaman na ng mga Sanhedrin kung anong ibig sabihin ng sistema. Na sila ay katulad ng kanilang mga ninuno na nagtakwil sa mga sinugo ng Diyos. Di ba? Ang kailang puso bumalik sa Egypto. Hindi naman siguro na sila ay iniisip nila yung pagkalipin doon. Sila bumalik sa pagkalipin. Hindi lang iniisip nila. Kundi mga mabubuting bagay na naranasan nila sa Egypto. Makita natin yung plano sa pagkain. Makikita rin po natin sa loob ng matagal na panahon na sila ay nasa Egypto. Sila ay na-impluensya ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan ng mga Egyptyo. Paano saan sila nakaisip? Sa verse 40, basahin natin. Na sinasabi kay Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin sapagkat tungkol dito sa Moises na naglabas sa amin sa lupay ng Egypto ay hindi namin nalalaman kung ano nangyari sa kanya. Saan nila nakuha yung idea na yun? Igawa mo kami ng mga Diyos. Yung salitang mga Diyos dito ay galing sa salitang Hebreo na Elohim. Na ito yung palaging plural. Pag ito'y ginagamit sa mga Diyos-Diyos, na ito'y plural, mga Diyos. Pag ito'y sinasalin para tumukoy sa tunay na Diyos, ito'y sinasalin na singular, Diyos. Mga Diyos, kanya. Gawa mo kami ng mga Diyos. Alam po ninyo, yung pangkaraniwang ginagawa ng mga tao sumasama sa Diyos, lalo na sa gitna ng digmaan, ay naunang dinadalan nila sa ilang unaan. Yung Diyos na yun. Nasa unaan nila yung Diyos at sa isipan na sila magbibigay ng tagumpay sa kanila. Walang pagkakaiba doon sa 1 Samuel chapter 8 verse 5. Nang umaling ang bansang Israel ng taong hari. Dito po sa pagkakataon ito, itong mga Hebreo, gusto nila maging katulad ng mga bansa na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung bansang Israel later on, sa 1 Samuel 8:5, basahin na, at kailan sinabi sa kanya, kayo matanda na at ang iyong mga anak ay hindi sumusunod sa inyong mga daan
Humirang ka ngayon para sa amin ng isang hari upang magmahala sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Nilinaw ng Panginoon na sila'y maging natatanging kayamanan. Pero itong mga Hebreo ito ay gusto na maging katulad ng mga bansa. Si Moises po ay naglabas. Sila nagpalaya sa kanila sa Egypto, pero siya nagtagal lang sa bundok ng 40 araw. Sa kanilang pakaisipan, sa tagal lang na yun, maaaring patay na si Moises at wala nang mangungulang sa kanila. Kaya si Aaron naman ang kanilang ginawang pinuno. So verse 41, gumawa sila ng mga araw na yun ng isang guya at nagandog ng alay sa Diyos at nagsayan sa mga gawa ng kanilang mga kamay. Bakit natin sinasambang tunay ng Diyos? Dahil sa gawa ng kanyang mga kamay. Pinakikita ng gawa ng kanyang mga kamay, kanyang kalalatian bilang makapangyarang Diyos. Dito saan sila nagsasaya? Sa gawa ng kanilang mga kamay. Gumawa sila ng Diyos. At sila naliligayaan doon sa ginawa nilang Diyos. Gumawa sila ng Diyos. Ito po ang guya, ito po ay pamilya sa kanila. Sapagkat sa Egypto, may tinatawag na apis. Diyos ang tinatawag na apis. Sa lungsod po ng Memphis. Ito po isang guya, isang bull. Bilang simbolo ni Osiris na ilang sun god. So, pamilya sila doon. Kaya nagpagawa sila ng guya. Meron pang isang banal na guya sa Egypto. Ito si Menepis. Sa siyudad naman po ng Heliopis. So, sabing pamilya sila doon. Kaya yun ang pinagawa nila kay Aaron. At sila'y nagandong ng alay. Ano yun? Papatay sila ng hayop. Ito'y iawin nila. At ito'y kakainin nila bilang bahagi ng kanilang pagsamba. Yun ang ginawa nila. Makikita natin ang bansang Egypto sa katagalang panahon, yung kailang nalalaman sa Diyos ay galing po sa salit-saling sabi. Ito yung mga salitang nanggaling kay Jacob at nagpalipat-lipat sa mga henerasyon. Sa katagalang panahon, maaaring ito hindi na naging malinaw sa kanila o nakalimutan na nila. Kaya hindi na nila alam kung anong tamang paraan ng pagsamba. Actually, sumamba sa Diyos-Diyosa. At yung salitang nagsaya sa magawa ng kailang mga kamay, katulad sa 1 Corinthians chapter 10, verse 7. Ganyan. Naupo ang bayan upang kuminom at tumindig upang sumaya. Ito yung malaswang pagsasaya. So ito nangyari sa bansang Israel. Ito nakmila si Moises. Sa verse 42, ito nangyari. Nung ang bansang Israel po nagpatuloy sa pagsamba sa Diyosan. Sa verse 42, ngunit iniwan sila ng Diyos at sila'y pinabayang sumamba sa hukbo ng langit gaya na nasusulat sa aklat ng mga propeta. Inalayaan ba ninyo ako ng mga hayop na pinatay at mga handog na 40 taon sa ilang o hangkan ni Israel? Tinatanong ng Diyos, sa akin ba patungkol yung pag-aahalin nyo sa ilang sa loob ng 40 taon? Ganyan. Anong ibig sabihin ng Diyos? Yung sinabing iniwan sila ng Diyos dahil sa pagsabay sa Diyos, tinalikuran sila ng Diyos. Tinanggal ng Diyos ang biyayang binibigay niya sa kanila. At binigyan sila ng mararapat na kaparusahan. At tinayaan silang masadlak sila sa masahol na pamumuhay dulad ng kailang pagsamba sa Diyos. Tinalikuran sila ng Diyos. Imbes ng Diyos na sambahin nila, ay ibang sinasamba nila. Totoo po na sa ilang, sumamba sila ayon sa kautusan ni Moises. Totoo yun. Pero kailang puso't kaisipan ay hindi sa Diyos. So ito po yung outward worship na makikita natin. Nung talikuran sila ng Diyos, saan sila ibinigay? Ang ibibigay siya ng Diyos yung gusto mo. Gusto mong mabuhay sa kasalanan? Sige, bahala ka. Pupunta ka sa impyerno. Yun ang gusto mo. Gusto niyo sumamba sa mga Diyos. Sige, sumamba kayo sa Diyos-Diyosan. Yun ang gusto niyo . So, saan sila binigay ng Diyos? Ang pagsamba sa hukbo ng langit. Ano ba yung hukbo sa langit? Yan ang araw, ang buwan, at mga bituin. Ito pa yung tinatawag na astrology o pagsamba sa mga planeta. Yun ang gusto niya kanya. Sige, yun ang gusto niya. Ito ang kaparusahan ng Diyos sa kanila. Nung siya'y takwil nila bilang Diyos. So, yun lang gusto niyo, doon kayo sumamba niya. Yun ang makikita natin. Sa verse 25, sabi nito,
Doon po sa Amos, chapter 5, 25, verse 26, ito po yung kinote ni Esteban. Nagdala ba kayo sa akin ng mga alay at ng mga handog sa ilang sa loob ng 40 taon o sambayan ni Israel? Inyong dinala si Shakuth na iyong hari at si Kaiwan na inyong mga larawan at ang bituin na inyong Diyos at ang inyong ginawa para yung sarili. Kaya't kayo ay aking dadalhin sa pagkabiyag sa kabila ng Damasco, sabi ng Panginoon, na ang pangalan ay ang Diyos na makubuo. Sabi nga natin, ang mga Hebreo sumampas sa makayo sa kautusan. Totoo yan. Sila nagaya ng mga hayop, ayon siya pinag-uutos. Subalit ang kailang puso't kaisipan ay wala sa Diyos. Ito rin ang makikita sa unang kabanata sa Isaiah. Kaya ang Diyos, ayaw niya ang kailang mga pag-aalay. Sapagkat ito'y panlabas sa pag-aalay lamang. Binaliwala nila ang Diyos sa pamamagitan ng pagsambang gano'n. Sabi rito, itong pinakauling talata, dinalan niyo ang tabernakulo ni Molok o ni Molok at ang bituin ng Diyos niyang si Rephan at ang mga larawang ginawa ninyo pang inyong sambahin at itatapon ko kayo sa dako Paraon ng Babylonia. Yung salitang tabernakulo, ang pagkaraniwang kahulugan niya ay tent o isang pansamantalang tirahan ng panipat-lipat. Pero ito rin po may kahulugan na isang maliit na lalagyan. So ginagawa ng mga Hebreo, mga sila naglalakbay sa ilang, meron silang maliit na lagyan na kung siya nandoon si Molok at si Rephan. So ibig sabihin, nagpatuloy sila sa paglilingkod sa mga Diyos na ito. Yung salitang Molok, Hebreo po yan, na ibig sabihin na hari. So ito yung sinasabing Molok, kung ibig sabihin na Baal. Ito'y tumutukoy sa pangalan sa araw na kailang sinasamba. So astrolohiya, kanya. Ang larawan po ni Molok ay isang baka na nakaupo na ang kanyang naunang mga paa ay nakaladlad na para bagang isa lalagyan na doon nila sinusunong ang kailang mga anak bilang pag-aalay sa Diyos-Diyosan. Dito po sa Jeremiah chapter 7 verses 31 to verse 32. So Jeremiah, basahin po natin. Hindi natin maisip ito pero ginawa nila eh. Sabi nga ng Diyos, hindi ko nga iniisip siya kanya. Bakit yung ginawa? Basahin po natin na po. And they have built the high places of Tophet, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I did not command, nor did it come into my heart. Therefore, behold, the days are coming, says the Lord, when it will no more be called Tophet or the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter. For they will bury in Tophet until there is no room. So yun ang ginagawa nila. Yun ay sinabing Tophet. Yun yung ginawa nila kay Molech. So yun po ang makita natin sa mga Hebreo. All along the way, sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nang dumating sa kasukdulan, sila'y itinapon ng Panginoon sa Babylonia. Si Rompha, sa English, ito'y bituin na sinasamba, na sinasabi ito planetang Saturn. Tandaan natin, noong unang panahon, wala pang astronomy, so hindi nila alam pagkakaibang bituin sa planeta. Pare-pareho lang sa kanila yun. So, ang pagsamba kay Molech at kay Rephan o kay si Rompha ay isang uri ng astrolohiya. Isang sinaunang uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, yung pagkikita natin, ang kasaysayan ng Israel, hindi sila nagbago. Dinala pa rin nila yung kaugalian sa Egypto hanggang napuno ang Diyos at sila'y pinarusada nila sa lupain ng Babylonia na ito kailang kaparusahan. So, tingnan yung argumento ni Esteban. Sinasagot lang niya. Ang unang paratang, ikaw ay lumapastakan sa Diyos. Sabi niya, Diyos ng kalalatian, ganyan. Pinuri niyang Diyos. At ikay lumapastakan kay Moses, hindi rin. Sapagkat naniniwala siya kay Moses at siya ang inuhula ni Moses, ganyan. Sino nagtatakwil? Ang bayang Hebreo, ang bayang Israel. Tinakwil ng mga Hebreo si Moses. Sa kasalukuyang panahon na yon, tinakwil na Sanhedrin ang ating Panginoon. Later on, pupunta siya sa konklusyon. Kaya pinatay si Esteban. So ito po ang ating pag-aaral po sa
Araw na ito, naabot tayo ng isang oras, 1 hour, 3 minutes, and 15 seconds, and going. Meron po tanong dito si kapatid na Roy Bebs Kapili. Siya po ay nasa Oman ngayon. Ano po? So, siya po ay nakikinig. Alas 9 ng alas 10 na ngayon ng umaga doon. Ano po ba yung pinagkaiba ng Santo Niño na sinasamba ngayon ng mga tao? Yung po ba'y kapareho nung bata na tutukoy po yun sinasamba noon? Yung mga bata, hindi na sinasamba, iniaalay nila sa mga Diyos-Diyosan. Ano mang bagay na sinasamba ng tao na hindi tunay na Diyos ay Diyos-Diyosan. Sabihin, yung pong ganyan na sinasabi ni Brother Kapili ay pagsamba sa Diyos-Diyosan niya. Sapagkat ang Diyos ay hindi natin dapat sambahin sa mga bagay na ginawa ng tao. Ang Diyos ay Espiritu. Diyan po sa John chapter 4, verse 23. Ang Diyos ay Espiritu kanya. So, kailangan natin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Basahin natin. 23-24 in John chapter 4. But the hour is coming and now is when the true worshipers, kung merong true worshipers na tunay na mananamba, ibig sabihin, merong mga di tunay na mananamba. But the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking us to worship Him. God is spirit. So hindi siya material na nilalang. He is a spiritual being. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. So hindi natin siya dapat sambahin sa mga bagay na nakikita natin o mga bagay na ginawa natin at sambahin natin siya. Yun ang kasalanan ng bansang Israel. Ginawa nila punong kahoy ng bahagi ginagawa nilang gatungan sa kanilang mga pagkain at ang isang bagay ginagawa nilang Diyos sinasamba. So hindi natin pwedeng sambahin ang isang bagay na ginawa natin. Ang pwede nating sambahin ay yung Diyos na lumuwa sa atin at luwa sa lahat ng mga bagay. Yun po ang kasalanan ng mga hentil. Sinamba nilang nilalang kaysa sa lumalang. Dapat ang sambahin natin na yung lumalang, hindi yung kanyang mga nilalang. Dito sa Romans chapter 1 po. Yun po makikita natin dito sa verse 25. We exchange the truth of God for the lie and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Who is the Creator? Yan ang Diyos. Alam mong bagay na pinapalit natin sa Diyos, yun ay pagsamba sa Diyos. Maniwala kayo kahit yung magiging tayo materialistic o covetous, o meron tayong pagmamahal sa mga masiding pagmamahal sa material na bagay, yun ay pagsamba sa Diyos. Sa Colossians chapter 3, yun po yung ating mababasa ginawa dito po sa verse 5. Therefore, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. So, yung pag-ibig sa salapi ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Actually, hindi nila tinatawag yung Diyos-Diyosan, pero maraming Diyos-Diyosan yung mga tao ngayon. Diyos-Diyosan, alak, Diyos-Diyosan nila yan. Droga, Diyos-Diyosan nila yan. Sugal, Diyos-Diyosan nila yan. So mga tweed, ang dapat lang natin sambahin ay ang Diyos, ang tunay na Diyos. Huwag yung mga ginawa lang natin. Hindi nga natin kung saan nanggaling yung sinasamba ng mga yan. Ang sambahin natin yung Diyos sa Biblia na siyang lumalang sa lahat ng mga bagay. Wala na po tayong walang pagkakaiba yan. Kahit ano pong pangalan ng mga sinasamba nila, walang pagkakaiba sa Diyos yan. Yan ay lahat ay pagsamba sa Diyos. Wala na po tayong oras. Bukas po, loloboy ng Panginoon. Hindi na po alam muna na po. Alas 8 ulit. Paliwanag ko po bakit. Dahil po yung pangalan namin ay work from home. Wala namang ibang lugar dito sa aming bahay na pwedeng kayong gawin yun. So, nagkakaroon po kami ng conflict sa schedule. So, sabi niya, magsisimula alauna hanggang alas
alas 10 ata hanggang alas 7 ng gabi. So, 8 o'clock p.m. pwede tayong bumalik sa dati nating oras. So, yun na isang linggo. So, isang linggo tayong alas 8 ng gabi. So, sulobin ng Panginoon. Bukas po tayo alas 8 ng gabi. Huwag niyo kalimutan. Ipapaalala ko po sa araw-araw ng pagpapaalala sa Facebook. Kung hindi po nyo ito natungayan sa live, pwede nyo matungayan ulit sa Facebook, sa aking account, o kaya po sa YouTube. Ito po ay ina-upload ni Brother Richard Dionisio sa YouTube, doon po sa pangalan ko, Lord de Salunga. Mag-subscribe po kayo para makita po niyo yung mga latest na videos na inilalagay ni Brother Richard Dionisio. So tayo po ay manalangin. Mga banal, pasalamat po kami sa araw na ito na lahat ng biyaya na binibigay sa amin sa mga pangailangang pisikal. Higit sa lahat po sa inyong kaligtasan binigay sa amin sa pamagitan ng bangto na anak. Patawarin niyo kami, Ama, sa mga pamisang pagkakasala at pagkakamali na ay nagagawa. Dinadalay po lang sa kapatid na dito servito na namatayan po ng kanyang ina. Sana bigyan siya ng kalakasan ng kanyang kalooban sa oras na ito ng kalungkutan. At so, ganun din po sa ating mga kapatid na may karamdaman dahil na po sa panahon ng COVID. Meron pong kapigatian at kahirapan dinadanas. Papasalat po kami na si Brother Sammy Graneta, pati ang misis niya, at ay gumaling na po sa COVID. At si Brother Nico rin, kasama ng dalawa niyang anak, ay gumaling na po sa COVID. Sana po kami ingatan sa gitna ng panganib na ito. Ang lahat ng ito ay aming iniis, dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Bukas po, tayo po ay magsama-sama alas 8 ng gabi, 8 p.m. At ito po ay, ayun ko, mas maganda, alas 8 ng gabi, alam 1 ng tanghali. Walang problema yan kasi pwede naman natin ulit-ulitin yan sa YouTube o sa Facebook. Maraming salamat. Stay